Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Papa Dudut Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Caramel. Hindi ko totoong pangalan. Binago ko na rin po ang mga pangalan ng taong involved sa kwento ko. Papa Dudut, yon ang naging desisyon ko dahil medyo sensitibo ang ibabahagi kong kwento sa inyo at natatakot akong mahusgahan ng mga taong nakakakilala sa akin. Papa Dudut, kasama sa sulat ko si Sander, ang aking ex-boyfriend. Technically ay hindi naman kami naghiwalay noon. Pero dahil sa long distance ang relasyon namin noon, ay wala akong naging balita sa kanya noon simula noong iwanan niya ako papuntang probinsya nila. Ay nag-assume na lamang ako na hiwalay na kami. Dahil doon ay naghanap ako ng pagmamahal sa ibang lalaki sa katauhan ni Owen. Oo, Papa Dudut. Naging boyfriend ko si Owen kahit na wala kaming closure ni Xander. Samantala ay naging legal kami ni Owen sa pareho naming pamilya. Kaya naging sobrang saya ko. Dumating din kami sa panahon na may nangyari sa amin dalawa ni Owen. Hindi niya ako nabuntis pero inaya niya ako kaagad ng kasal. Para daw mapanagutan niya ako sa nagawa niya. Masayang masaya ako noon at mahal na mahal ko na si Owen. Kaya pumayag na ako pero gagawin muna naming sekreto ang pagpapakasal. Pero Papa Dudut, bago ako ikasal noon ay tumawag pa sa akin si Sander. Gusto ko nang tapusin ang relasyon natin, Sander. Hiwalay na tayo, ang sabi ko sa kanya. Nang minsang magkausap kami sa telepono. Caramel naman, wag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita, giit niya sa akin. Kung mahal mo talaga ako, tinupad mo sana yung pangako mo sa akin. Kung mahal mo ko, sana pinahalagahan mo ko. Kaso Sander, hindi eh. Ilang beses mo kong sinaktan. Ang tagal mo kong pinaasa. Kaya nawala na ako ng pagmamahal sa iyo. Paliwanag ko sa kanya. At saka meron na akong ibang mahal, pag-amin ko pa. Talaga? Kailan pa kayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Matagal na kami. Naging boyfriend ko siya kahit na tayo pang dalawa. Pagtatapat ko pa sa kanya. Tinutime mo ko? Tila may puot sa boses ni Sander nang sabihin niya yon sa akin. Oo, niloko kita. Naghanap ako ng ibang lalaki kasi akala ko hindi ka na babalik. Xander, minahal niya ako. Siya ang gumanap ng lahat ng tungkulin mo sa akin. Hindi mo ko masisisi kung maghanap ako ng kalinga sa ibang lalaki. Kasi pinabayaan mo ko. Kinailangan kita pero nasaan ka? Kinailangan ko ang tulong mo pero tinulungan mo ba ako? Nangulila ako sa iyo at halos magmakaawa na ako sa iyo noon. Na umuwi dito pero anong ginawa mo? Binaliwala mo lang ako. Pero siya palagi siyang nandito sa tabi ko. Pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako sa kanya at hindi ako nag-iisa. Pinasaya niya ang buhay ko. At sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa akin, tinanggal niya ang sakit na nararamdaman ko sa pangungulila ko sa iyo. Yon ang naging katwiran ko sa kanya. Kung ganun sana'y sinabi mo sa akin ng maaga na ayaw mo na. Kaso hindi, pinaasa mo rin ako. Umasa ako noon na nauunawaan mo ang lahat
Caramel, pinaglaruan mo lang din ako. Yun naman ang hinanakit niya sa akin. Kaya nga Xander, tigilan mo na ako. Ayaw ko na talaga. Pagod na ako sa relasyon natin, ang sabi ko pa sa kanya. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. May diin niyang sagot sa akin. Ikakasal na ako sa kanya Xander. Ayos na ang lahat. Handa na kaming dalawa. Kailan ang kasal ninyo? Bukas na. Tipid na sagot ko kay Xander. Hindi ko pa rin tatanggapin yung pakikipaghiwalay mo sa akin. Hindi Caramel. Hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa iyo ng basta-basta lang. Tahasang sabi niya sa akin. At nagbanta pa siya sa akin na hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako bumabalik sa kanya. Sabi din niya sa akin na gagawa siya ng paraan para makapunta sa kasal ko. Para personal na pigilan ito. Pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Samantala kinabukasan ay walang Xander na dumating noon para pigilan ang kasal namin ni Owen. Kaya napagpasyahan ko na talagang ituloy ang kasal namin ni Owen. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari at wala kaming sinabihang tao tungkol sa kasal namin, pero siniguro talaga ni Owen na nakarehistro ang aming kasal sa civil registry. Sa kabilang banda ay naging masaya ako sa piling ni Owen at ipinakita niya sa akin ang isang responsableng asawa. Kaso Papa Dudut, ay hindi pa rin naging tahimik ang buhay ko dahil nagpatuloy sa panggugulo si Xander. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Caramel? Kumusta? Tila sarkastikong bati ni Xander sa akin sa kabilang linya. Xander? Paano mo nalaman yung bago kong cellphone number? Kinakabahan at the same time ay nagtataka kong tanong sa kanya. Ano bang kailangan mo sa akin ha? Pahabol na tanong ko pa sa kanya. Hindi ba't sabi ko sa iyo na hindi ko kayo titigilan ng asawa mo? Nag-init naman ang ulo ko sa sinabing yon ng ex-boyfriend ko. Pwede ba Xander? Move on? May asawa na ako. Masaya na ako sa buhay ko kaya pakiusap tama na. Huwag mo na akong guguluhin pa. Diin ko sa kanya. Masaya ka ba talaga sa piling ng asawa mo? Tila nanunubok niyang tanong sa akin. Pagkatapos ay narinig ko siyang tumawa sa kabilang linya. Hindi ako naniniwala. Kilala kita, Caramel. Ano bang gusto mong gawin ko para tigilan mo lang ako? Tanong ko sa kanya. Nasa puntong yon ay malapit nang maubos ang pasensya ko. Bumalik ka sa akin. Iwanan mo yung asawa mo at magsama tayo. Yon ang demand niya sa akin na siya ko namang tinutulan. Baliw ka na Xander. Sigaw ko sa kanya at sa puntong yon ay naiyak na ako sa galit, takot at sa awa sa aking sarili. Please, malapit na akong manganak. Huwag ka naman sanang ikaw ang maging dahilan para makunan ako. Pakiusap ko pa sa kanya. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin, Caramel. Kung kinakailangang sirain ko ang pamilya mo ay gagawin ko. Kung kinakailangan kong patayin ang asawa mo ay gagawin ko. Makuha lang ulit kita. Pagbabanta pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay naputol na ang tawag niya. Papadudot, sobra akong nag-alala sa mga sinabi ni Xander sa akin. Kaya tuloy ay may mga pagkakataon akong natutulala dahil malalim ang aking iniisip. Napansin naman niyo ng asawa ko at tinanong niya ako kung bakit. No choice ako kundi ang sabihin sa kanya ang katotohanan. Nainis lang ako kay Xander. As usual, puno ng pagbabanta ang tawag niya kanina. Pero dead man na lang. Kilala ko ang lalaking yon. Magaling lang siya sa pagbabanta pero hindi naman niya ginagawa. Kwento ko kay Owen. Huminga naman ng malalim si Owen bago muling nagsalita. Sa totoo lang ay nangangamba ko, Caramel. Paano na lang kapag natuloy na ako sa Canada para magtrabaho? Yon ang pangamba niya. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko, Owen. Yon ang paniniguro ko sa aking asawa para hindi na siya mangamba. Sakaling nasa ibang bansa na siya para magtrabaho bilang chef. Kapag nanganak ka na, saka na ako aalis papunta sa Canada.
At saka bago ko umalis ay ihahanap kita ng bagong matitirhan. Sisiguraduhin ko na hindi ka na magugulo pa ni Sander. Yung cellphone mo, palitan mo na ng SIM card para hindi ka na niya makontak. Agad naman akong pumayag sa mungkahi ni Owen. Caramel, malaki ang tiwala ko sa iyo. Sa pag-alis ko ay alam kong hindi ka mawawala sa akin. Maya-maya ay sabi niya habang nanlalambing siya sa akin. Owen, kahit na ilang beses pa akong guluhin ni Sander, habang wala ka ay hindi ako magpapa-apekto. Ikaw na ang mahal ko, Owen, ikaw lang. Yun ang assurance na ibinigay ko noon sa kanya. Papadudot dahil na din sa ambisyon niyang maging executive chef, ay nag-apply noon si Owen sa mga cruise ship liners at nang hindi maglaon ay napag-isipan niyang magtrabaho dito sa Canada upang magkaroon kami ng chance na makapag-migrate kasama ang aming mga anak eventually. Ayun nga ay 4 years din ang tinagal ni Owen doon sa Canada. Samantala, papadudot, pagkalipas ng maraming taon ay hindi ko naman inaasahan na muling magbabalik sa akin ang nakaraan. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang may tumawag ulit sa cellphone ko na bagong number. And to my surprise, si Sander ang nasa kabilang linya. Paano mo nalaman ang bago kong number? Yun ang una kong tanong sa kanya pagkatapos niyang magpakilala at mangumusta sa akin. Actually, nagkita kami ni Krisa sa MRT. Ayun, kumustahan lang hanggang sa natanong kita. Tapos ay ibinigay niya sa akin ang cellphone number mo. Nga pala, nasa ang asawa mo? Ilan ang anak ninyo? Curious na mga tanong ni Sander sa akin. Nasa Canada si Owen ngayon. Executive chef kasi siya sa isa sa mga 5-star hotel doon sa Montreal. Ako naman heto, part-time office worker, part-time mother. 3 na ang anak namin ni Owen. Kwento ko sa kanya. Sa puntong yun ay hindi ako nakaramdam ng inis o pagkairita at para bang gusto ko rin siyang kausapin. Caramel, sa totoo lang, kahit na ilang taon na ang lumipas ay hindi pa rin kita nakakalimutan. Namiss kita, pag-amin niya sa akin. Hindi ko na lamang sineryoso ang sinabi niya. Namiss ka dyan, baka naman kaya ka nakipaghiwalay sa asawa mo dahil sa akin. Hindi naman ikaw ang dahilan kaya nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Matagal na ako naka-move on sa nangyari sa atin dati, sagot ni Sander sa akin. So it means napatawad mo na ako? Tanong ko. That's another story. Seryosong tugon niya at tila ba may kaunti pang hinanakit siya sa akin. Akala ko ba nakapag-move on ka na? Question ko sa kanya. Naka-move on na nga ako, giit niya sa akin. Pagkatapos noon ay nagpakiramdaman na kami kung sino ang muling magsasalita. Hanggang sa hindi naman ako nakatiis kaya muli akong nagpatuloy. Sander, kahit na ilang taon na ang lumipas gusto ko pa rin humingi ng sorry sa nagawa ko sa iyo dati. Sinserong sabi ko sa kanya. Matagal na pakiramdaman ang sumunod. Makalipas siguro ng 30 seconds o higit pa ay muling nagsalita na si Sander. Pagkatapos nitong magbuntong hininga, tatanggapin ko yung sorry mo kung makikipagkita ka sa akin. Nagulat naman ako at hindi nakaimik sa kanyang sinabi. Come on, walang mali siya. Let's meet each other as friends. Ano, okay ba? Nag-isip-isip naman ako bago sumagot. Okay naman sa akin. Pagkatapos noon, papadudot ay pinag-usapan namin kung saan. Anong oras kami magkikita at nang ma-finalize yon, ay masayang nagpaalam si Sander sa akin. At sa hindi ko inaasahan ay nakaramdam ulit ako ng saya pagkatapos ng phone call na yon ni Sander. Papadudot, iniisip ko ng mga panahong yon na wala naman siguro masama kung makipag-communicate akong muli sa ex-boyfriend kong si Sander. Ako ang malaki ang naging kasalanan sa taong ito kaya nararapat lang din talaga siguro na pagbigyan ko siya. Pero syempre hindi ko yon sinabi kay Owen dahil ayaw kong mag-isip ng hindi maganda ang aking asawa at pagsimulan pa ng kaguluhan sa aming relasyon at sa aming pamilya. Papadudot, nagpatuloy ang communication namin ng ex-boyfriend kong si Sander para mas umigting ang pagnanais kong makita siya sa personal. Kaya isang araw ay napagkasunduan namin na magkita kami sa isang sikat na mall ni Sander. Sa medyo may kalayuan sa amin, para na rin walang makakitang kakilala namin,
na pwedeng gumawa ng chismis sa aming dalawa. Samantala isang araw ay muli kaming namasyal ni Sander. Ang usapan namin ay isasama ko ang mga anak namin pero sa pagkakataong yun ay nag-decide akong iwan na lamang muna ang mga anak ko sa pangangalaga ng aking ina. At pagdating ni Sander sa mall kung saan kami magkikita ay nagulat din ako nang napansin kong hindi rin niya kasama ang mga anak niya. Okay lang yun. Hoping ako na hindi mo rin isasama ang mga anak mo. Sabi sa akin ni Sander nang ipaliwanag ko sa kanya kung bakit iniwan ko ang mga bata kay mama. Hoping? Bakit? Teka, ikaw ha? Akala ko ba isasama mo rin ang mga anak mo? Tanong ko din sa kanya. Hindi na kasi gusto kong masolo natin dalawa yung araw na ito. Makahulugang sagot niya sa akin. Pagkatapos noon ay kumain muna kami sa fast food bago kami nagpasyang manood ng sine. Nakaramdam naman ako ng kaunting kaba nang hawakan ni Sander ang aking kanang kamay sa kalagitnaan ng kilig scene na pinapanood naming pelikula. Pero kinalaunan ay hinayaan ko na lamang na magka-holding hands kami. Pero nagulat na lamang ako nang marinig ko siyang humihikbi. Napalingon naman ako at tinanong si Sander kung bakit siya umiiyak. Miss na kasi kita. Alam mo sobra kong pinagsisihan yung araw na hinayaan kitang mawala sa akin, Caramel. Hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Pag-amin niya sa akin. Hindi masyadong malakas ang kanyang boses dahil ayaw niyang maistorbo ang mga taong nasa sinihan. Sander, sinubukan ko siyang aluin nung mga sandaling yon. Alam mo ba, kaya ako nag-asawa ng maaga dahil sa'yo. Sobra kasi akong nasaktan sa ginawa mo. At para makalimutan kita sinubukan kong humanap ng kalinga sa ibang babae. Kaso hindi kita makalimutan. Kaya sa huli naging failure ang relationship natin. Caramel, ikaw pa rin talaga ang mahal ko. Nagulat at nakaramdam ako ng labis na kalungkutan sa sinabing yon ng ex ko. Sander, I'm so sorry pero alam mo nang hindi pwede, sabi ko sa kanya. Yun nga dapat sa akin ka naman talaga. Inagaw ka lang sa akin ni Owen. Habang sinasabi niya ang mga yon ay damang-dama ko naman ang sakit na nararamdaman niya. Pero bago pa ako bumigay at magkasala sa Diyos ay nagdesisyon na lamang akong magpaalam sa kanya. Sander, sorry pero kailangan ko nang umalis. Ngunit pinigilan ako ni Sander. Caramel, huwag. Please, huwag mo akong iwan. Huwag, dito ka lang sa tabi ko. Nakikiusap ako. Huwag mo nang ulitin yung ginawa mong pagtalikod sa akin dati. Kung dati, nakaya ko yon pero this time ay ikamamatay ko na yon. Please Caramel, dito ka lang sa tabi ko. Dito ka lang. Pagmamakaawa pa niya sa akin. Kaya sa huli nagpa siya lamang akong umupo ulit at sinamahan si Sander for the rest of the day. Papadudot nagulat talaga ako sa revelasyon ni Sander dahil sa pagkakaalam ko ay masaya at cool lang ang level ng pakikipagkaibigan namin. Doon ay tinapos namin ang gabing yon at umuwi na kami sa kanya-kanya naming mga bahay. Pagkatapos noon ay naging madalas din ang pagte-text namin. Sobrang naging masaya ako sa panahon na kausap ko at ka-text ko siya. Parang bumalik ang dating kami. Hanggang sa hindi ko namamalayang nahulog na ang loob ko sa kanya. Na nauwi kinalaunan sa pagtataksil ko sa asawa ko. Samantala inilihim namin ni Sander ang bawal naming relasyon. Madalas kaming mag-check-in sa motel at doon namin ginagawa ang mga bagay na kasalanan sa mata ng Diyos. Hanggang sa isang gabi pagkatapos lamang ng nagbabaga naming lovemaking ay bigla kong naalala ang asawa ko. Napabangon ako sa kama. Tinanong ako kaagad ni Sander. Biglang sumagi sa isipan ko si Owen. Nakokonsensya kong sagot kay Sander. Naging mabait siyang asawa sa akin kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng guilt sa ginagawa natin. Dagdag ko pa sa kanya. Ngayon ka pa makukonsensya. Ilang beses tayo nagsiping. Paalala pa ni Sander sa akin. Yun nga Ilang beses na tayo nagtataksil. Ilang beses ko nang pinagtataksilan ng asawa ko. Pakiramdam ko inuusig na ako ngayon ng Diyos. Kinakabahang sabi ko kay Sander. Akala ko ba mahal mo ko? Question niya sa akin.
Mas mahal ko pa rin si Owen, Sander. Patawarin mo ko pag-amin ko sa kanya. Caramel, magpakatotoo ka na sa mga nararamdaman mo. Alam kong mas masaya ka kapag kasama mo ko. Huwag mong pigilan ang sarili mo kung ako ang tunay na nagpapaligaya sa iyo. Dapat sumama ka na sa akin. Insist ni Sander. Hindi ko kayang hiwalayan ang asawa ko. Diretsa ko naman. Sander, I'm sorry pero mali itong ginagawa natin. Agad namang bumangon si Sander at kinumpronta ako. Caramel naman, ngayon pa ba tayo aatras? Huwag mo naman sana akong iwan sa ere. Ngunit bago pa ako makasagot sa kanya ay biglang nagring ang cellphone ko. Agad ko yung sinagot at kinabahan akong si Owen ang nasa kabilang linya. Napatawag ka, Owen, kinakabahan kong tanong sa aking asawa. Mangungumusta lang ako. Teka, nasa bahay ka ba? Ang mga anak natin, gusto ko sana silang makausap ngayon. Gising pa ba sila? Agad naman akong nakaisip ng alibay. Tulog na ang mga anak natin, ayaw ko silang gisingin pa kasi may pasok pa sila bukas. Sagot ko. Ganon ba? Sayang naman kung ganon. Malungkot na wika ni Owen sa akin. Nga pala, mahal ko. Kaya din pala ako tumawag sa iyo para sabihin sa iyo na ayusin mo na mga papeles mo at ng mga anak natin kasi pwede ko na kayong makuha dito sa Canada. Ha, talaga? Sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ako masaya sa binalita sa akin ng asawa ko. Agad namang nakahalata sa akin si Owen. O bakit? Hindi ka ba masaya? Masaya ako. Pinilit kong maging masaya noong mga sandaling yon pero malakas ang pakiramdam ng asawa ko. Ayos ka lang ba talaga ha, Caramel? Tila nagdududa niyang tanong sa akin. Oo, ayos lang ako. Sige, ayusin ko na yung mga papeles namin para makuha mo na kami, sabi ko kay Owen. Matagal na kitang gustong makasama, mahal ko. Dagdag ko pa sa kanya. Sinabi ko yon sa asawa ko habang kaharap ang aking kalaguyo. Kitang-kita ko ang pait sa mukha ni Sander pero binaliwala ko lamang yon. Pero pagkatapos ng tawag na yon ay agad akong naligo at nagbihis tapos ay umuwi na ako sa bahay namin dahil ayaw ko nang bagabagin pa ako ng aking konsensya. Papadudod sinubukan ko namang pigilan ng aking sarili para wag nang magtaksil kay Owen pero nabigo ako dahil rin sa isinisigaw pa rin ng puso't katawan ko si Sander. Ibinigay ko pa rin ang sarili ko sa kanya. At pinapadama ko ang pagmamahal namin sa isa't isa. Naging sunod-sunod na mga alibay ko sa amin para magkita lamang kami ni Sander. Nakaka-guilty kasi alam kong napakabait ng asawa ko pero hindi ko maiwasang mahalin ulit si Sander. Gulong-gulo ako, papadudot, dahil lahat ng ginusto ko sa asawa ko noon ay nakikita ko na kay Sander na ngayon. Parang siya talaga ang mahal ko. Pero papadudot, sa huli ay pinili ko pa rin manirahan sa Canada kasama ang aking asawa at mga anak. Sige, Caramel. Kung gusto mong umalis ay bahala ka. Hindi kita pipigilan. Tanggap ko na rin naman na iba na ang nagmamay-ari sa'yo. Alam kong mahal ka ni Owen at inaalagaan kanya ng tama. Kung ako ang tatanungin ay gustong gusto kitang sabihan na wag nang umalis at dito ka na lang sa tabi ko. Pero unfair yon kay Owen at sa mga anak ninyo. Ayaw kong tanggalin sa'yo yung magandang kinabukasan na kalakip ng pagpunta mo doon. Kung talagang tayo pa din pagdating ng panahon. Mangyayari yon. Gaya na lang na nangyari na nagkita pa muli tayo matapos ang 11 taon ng paghiwalay natin. Yon ang natatandaan kong sinabi sa akin ni Sander bago kami magkahiwalay. Papadudot, bumahan ng luha sa aming huling pagkikita bago ako umalis. Naramdaman ko kay Sander ang tunay na pagmamahal sa akin na hindi siya naging makasarili. Umasa akong magkaroon siya ng magandang buhay sa hinaharap. Dahil sa ngayon ay masasabi ko din namang masaya talaga ako sa piling ni Owen na wala na akong mahihiling pa. Pero sa ngayon ay naguguluhan lamang ako. Sino talaga sa kanilang masasabi kong one true love ko? Papadudot, dahil na din sa hindi ako makasagot ay ibabaong ko na lamang sa aking alaala ang lahat ng masasayang pinagsamahan namin ni Sander. Hihintayin ko na lamang kung talagang may isa pang pagkakataong kami sa hinaharap. At sa ngayon ay gagawin ko ang lahat ng dapat ng aking pagmamahal sa aking asawa na si Owen na alam ko din namang hulog ng langit sa akin.
Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut, at sana ay mapili po ninyong ibahagi at mabasa at mabigyan ng advice ng inyong mga listeners. Hindi pa rin alam ng aking asawang si Owen ang mga pangyayaring ito. Ayaw ko na lang sanang sabihin sa kanya para hindi na rin po siya masaktan. Total sa ngayon ay talagang nakapagdesisyon na ako na ituon ang buo kong pagkatao sa kanya dahil siyang mahal ko at bigay siya ng Diyos sa akin. At lalong lalo na, ito ang tama. I pray na humaba pa ang success ng inyong Papa Dudut YouTube channel. Maraming salamat po and God bless. Lubos na gumagalang, Caramel. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo, Caramel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakikita namin na naguguluhan ka pa rin sa mga nararamdaman mo para kay Sander at Owen. Pero kung babasihin ang iyong sulat ay ramdam naming mas matimbang pa rin sa iyo si Sander. Pinili mo lang si Owen kasi nakukonsensya ka lamang. Dahil mabait ang asawa mo at ayaw mong masaktan ang mga anak mo. Takot ka rin sa panghuhusga sa iyo ng Diyos, kaya pinili mo na lamang isakripisyo ang totoo mong nararamdaman. Caramel, ang maipapayo ko lamang sa iyo ay panindigan mo lamang ang iyong piniling desisyon. At yun ay magstay sa iyong pamilya. Tama lamang ang iyong naging desisyon dahil sila ang bumubuo ng kalahati ng buhay at pagkatao mo. Aminado ka rin naman na mahal mo si Owen, kaya alam mong makakalimutan mo rin si Sander. Palayain mo na siya sa iyong puso't isipan. Naniniwala kaming lilipas din niyang pagmamahal mo sa ex mo, lalo na kung tatanggalin mo ang anumang komunikasyon ninyo o mga bagay na magpapaalala sa kanya. Kung ayaw mong masira ang pamilya mo, ikaw mismo ang magtanggal kay Sander sa sistema mo. At napapansin ko din na kung sino ang kasama mo ay doon ka nagkakaroon ng link o mas matibay na ugnayan. Naway sana sa iyong pagsama sa asawa mo na si Owen sa Canada ay mabuo at mapatibay pa ang inyong samahan. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe kayo sa iba naming channel. Ang link po niyan ay makikita sa channel na ito. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.